So, for example, sa mga members ko po, kasi may mga members ako mga 50, 60, hindi sila talaga technically inclined. So, we are helping them para explain namin how to invest, pero yung pinaka, okay, extra effort na ginagawa natin, talagang isa-isa. Okay, G-Leavers, pag-usapan natin how to achieve high level of success. Let's go. Let's go. Alam niyo, maraming success na na-experience natin, nakikita natin, pero hindi siya mga high level. So, yung mga ordinary success like natapos tayo ng college, success yun eh. Pero hindi siya high level. Alright? So, kumbaga, na-achieve natin yung minimum standards lang. Okay? So, sa mga may career naman, so yes, na-promote tayo, pero sakto lang. Na-achieve natin yung minimum requirements for that position. And sa mga may business naman, ito yung nalampasan natin ng konti, yung break-even point ng business mo. Okay? So, walang masama sa ganyang success. Pero, meron pong tinatawag na high level of success. At paano natin gagawin? Meron pong 2 ways to achieve that. Okay? Pero bago natin pag-usapan ang 2 ways how to achieve high level of success, mag-share lang po muna ako. Kaya ko ito naisip. Kasi nga po, we were awarded, yan, top 4, super base tayo. We got this from Macau Convention. Yan. Katatapos lang ng convention natin, IMG Convention sa Macau. And dito naman sa isa pong other category, bigat po. Ito po, top 1 tayo. Yehey! SMD Base. So, Doc, ano ba yung sabihin ng Super Base and SMD Base? Explain natin yan sa lahat ng mga magjo-join sa IMG Rockstar Community. Pero ang pinupunto ko na pwede pala tayo magkaroon ng high level of success. Kasi po, maraming beses na akong umattend ng convention, pero hindi ko nakukuha ang top 1. Okay? And there are 2 ways to do it. Ito po, napatunayan ko. First, you have to have above minimum effort. Okay? So, ano ba ibig sabihin ng above minimum effort? Like, for example, sa business. Di ba lagi natin sinasabi sa business, you help more people, help these people, help. So, marami sa atin tumutulong. Pero, yun na ba talaga yung maximum level of helping people? So, for example, sa mga members ko po, kasi may mga members ako mga 50, 60, hindi sila talaga technically inclined. So, we are helping them para explain namin how to invest, pero yung pinaka, okay, extra effort na ginagawa natin, talagang isa-isa, no? Tinutulungan natin on this aspect. For example, Zoom. Hindi nila alam paano ang Zoom, paano mag-download ng Zoom, paano gawin to, and other technical things. So, sa akin, no, above minimum effort talaga kami. So, kung ang required lang, ibigay mo lang to sa client mo. Halimbawa, 5 things, kami binibigay namin 7 things. Okay? So, ganun din sa business natin. If you want to have a high level of success, you help more people, extend more. So, sa lahat ng mga may business, di ba you're helping your clients? You're helping them para mas gumanda ang kutis nila. You're helping them para mas luminaw ang mata nila. You're helping them para mas maging magandang boses nila. You're helping them para mas masiyahan sila sa stock, sa food na sinaserve natin. You help more. Extend more. Tingnan mo, ano pa yung mga needs nila. I remember Jeff Bezos, Amazon. You know what is their number 1 formula? Bakit sila nagtagumpay? Na-obsess sila. Sabi ni Jeff Bezos, we are obsessed in helping our clients. Maging obsessed tayo in helping more. Okay? So, kung tumutulong ka na, tinan mo, baka kulang pa ang tinutulong natin. Extend more. Okay? So, sino sa atin ay naabot na ilang oras just to explain one thing sa client niya? We're doing that. Okay? So, second po, ito po, high level of process. So, to have high level of success, dapat high level din yung process na ginagawa natin. Alam niyo what I did po sa amin no, sa team namin. So, tip din to para sa lahat ng mga may business. So, isulat mo yung yung procedure, steps. For example, in running your business, you have steps 1 to 10. Okay? Sa bawat step na yan, perfect na ba yan? So, lagyan mo ng high level. Alright? So, what does it mean? So, dapat hindi lang basta siya step. So, tinitingnan mo, ano pa ba yung kulang dito sa step number 1 ko? Ano pa ba yung dapat kong idagdag sa step number 2 ko? We did that, no? Sa step number 1 pa lang namin, no? In handling our clients. So, dati hindi ko sila kinakausap, pero for the last 3 months, I talk to our clients. So, step number 1, high level of process. So, kasi marami sa ating business owner, wala kang time to talk to your clients. Wala ka ding after sales. Wala kang connection to your clients. You as a business owner, dapat meron ka. It's part of high level of process. So, you review your process. High level ba yan?
Alright? Alam nyo, parang maging high level din ang process namin. We started sa marketing. So, sabi ko nga, meron tayong A-team na tinatawag. So, review your process. Alright? So, para po sa atin lahat, ang challenge natin sa lahat mga may negosyo, ang success mo ba ay high level or ordinary lang? Okay? Maraming salamat! Let's go! Let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.